may tuberculosis ka ba at nabasahan ka ng granuloma formation. So, para lang makita ninyo, ito yung lungs. Ito yung kanan na lungs. Tapos, dito may kita mo, may mga puti-puti din. Parang same sa x-ray, di ba? Pero kapag binasahan ka ng granuloma or caseous necrosis, so para siyang ganyan. Yan yung mga na-damage na cells or na lung tissues mo because of the infection of tuberculosis. So, another patient. Tinatanong niya kung malala na daw ba ito. Kasi nai-stress daw siya at nag-iisip at naiiyak kung dahil dito siguro sa result na to. So, sige, interpret natin ito. So, nakalagay dito, punta tayo dito sa taas, no previous study available for comparison. So, ibig sabihin, first time niya siguro nagpa-x-ray dun sa diagnostic center kung saan niya ginawa itong x-ray na ito. So, yun nga, mas maganda nga sana, kung saan kayo nagpapa-x-ray, dun pa rin kayo magpa-x-ray para may comparison, makikita nila yung plaka mo before at yung ngayon. And then, ang nakalagay dito, the right apical pleura is thickened. So, ibig sabihin, yung may makapal, wala kasing pinadala sa ating plate. So, ibig sabihin, merong pangangapal na doon sa area na doon. Tapos, nakalagay dito, subtle fibrous densities are seen in the right upper lung. So, ibig sabihin, may parang mga puti-puti dun sa kanan na taas ng baga niya. And then, hazy and fibrous densities are seen in the right lower lung zone. So, hindi lang siya sa taas ng baga sa kanan, kung hindi meron din dito sa baba. So, kapag na-imagine nyo ba yung x-ray niya, so, yung itong kanang bahagi niya, mukhang may mga puti-puti tayong makikita doon. And then, nakalagay doon, an irregular shape, nodular opacity is seen at the level of the right ninth posterior rib. So, ibig sabihin, meron pa doon nakita mga irregular na parang, siguro parang bilog-bilog siyang ganun, parang nodular diba? Opacity seen. Tapos, ang puso naman daw niya ay hindi malaki. Tapos, both hemidiaphragm and costophrenic sulci are intact. So, walang tubig sa baga. And then, the rest of the visualized thoracic structures are unremarkable. So, ang impression dito is pulmonary tuberculosis with endobronchial spread. So, ibig sabihin, yung TB niya, hindi lang confined dun sa taas. Kasi usually, sa taas natin, di ba, nakikita yung TB. Meron na rin kumalat, kumbaga kumalat dun sa baba. Tapos, nakalagay dito, concurrent pneumonia ruled out or cannot be totally ruled out. Siguro yung kadugsong niyan. So, ibig sabihin, yung itsura ng kanyang TB ay medyo parang hindi ganun nga talaga kaganda. To the point na pwedeng hindi natin totally masabi na hindi pneumonia yung nandun sa baba. Pero definitely, may TB nakita doon. And then, meron na ring thickening dun sa kanyang apicopleura. And then, nodular density as described, ang kino-consider yung parang nodular na mga densities, yung parang bilog-bilog doon, no, ay granuloma formation. So, granuloma, yan po ay nangyayari kapag ang lungs natin ay na-infect ng TB, kapag po yung area na yun ay namatay, dahil po sa infection ng TB, nagiging po yung granuloma. So, pakita ko na lang din po sa inyo. So, ito yung baga natin. Kapag sinabi na cavitary, no? At ganito yan, ang itsura niyan sa lungs natin. Kapag sinabi natin na granuloma, yan ay sesaceous necrosis. So, parang cheese, diba? Parang ganyan yan. Yan, granuloma formation because of tuberculosis. Ngayon, kapag in-x-ray ka, pwedeng ganito ang itsura niya. Yan, pwedeng ganyan. Pwede yan yung sample, oh. Tapos may butas dito, merong nodular din dyan, diba? Yan, tapos may mga, kumbaga, paltak-paltak or hazy opacities dyan. O next ray, pwedeng ganito ang itsura niyan. Pero, yung sa kanya kasi is, merong endobronchial spread na. So, mukhang mas madami-dami pa yung white or hazy opacities niya dito. Ngayon, if ganito ang iyong x-ray at first time mo, ang pinaka-best ay makapagpakonsulta ka na para makapag-start ka ng gamutan. Kailangan din makadaha ka ng plema para malaman natin kung tumatalab pa ba yung antimicrobial natin or yung antibiotics para sa TB or anti-TB medication sa'yo. Kaya, importante na makapagpagawa ka pa rin ng sputum gene expert.
pinaka-best advice na pwede nating ibigay ay makapunta ka sa mga TB Dots Center para doon makuha ng libre yung gamutan at yung additional test. Kasi pwede pong kapag hindi pa yan nagamot, mas lumala pa. Mas magkakaroon ka pa ng symptoms. So, importante po na magamot ka na po ASAP para hindi rin po makahawa sa mga mahal mo sa buhay at kasama mo dyan sa bahay. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.